May buntag sa tanan mga kaigsunan. May buntag. Happy Holy Sabbath Day kanatong tanan. O dalagon kay ang Ginoo nga nakapahulay kita nini nga adlaw nga ipapahulay nga kita karon diri. Nakahimo sa pag-ambahan pagdahil sa iyang ngalan. So this morning ang ako ang topic is condition of women in Bible times. And certification level 1. So, nagayon din ha, in Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So, mga kaigsunan, kitang tanan, gibuhat sa Ginoo, sama sa iyang dagway, o gibuhat kita niya, pareha, babae o lalaki. So, when we read the Bible, it's important to remember that people live in a different time, with different custom and way of life. Women in Bible times live in a world where men often held most of the power in family, community, and government. Yet, God still gave women dignity, purpose, and important role in His Word. So, roles that teach us valuable leadership lessons today. So, sa mga kaigsunan, kita mga kabayan, baka inong yung tanga, kaning murag dili ta kapabol niya na tungod kay para na siya sa mga kalalakian. Pero atong hinasisabtan mga kaigsunan nga, ang Ginoo gihimo kita niya nga adunay purpose o kitang tanan mga kaigsunan natay kanang natay kining sa leadership na apunta ni ana mga kaigsunan. So dili lang ang mga kalalakian kundi apil usab ang mga kababayan. So women's life in our society. So patriarchal structure, men were head of households. So women depended on fathers or husband for legal and financial protection. So in rights and limitation, women should not usually inherit property unless there were no sons, according to Numbers 27. Then daily responsibilities. Women managed the home, cared for children, fetched water, and sometimes engaged in business or trade. So according to Proverbs 31:16-24. So mula mga kaigsunan mga makaingon tama, ang mga kabayan naaragid siya sa kanakubos ragid siya kay murag ang value sa men o sa women lahi sila mga kaigsunan. So apan in women and religious life, so women participated in worship but could not serve as priests. So God still called women to be prophetesses and leaders. So bisan man mga kaigsunan, ang mga kabayan makahimo sa pagpangulo but di na to sila matawag na pari, di ba? So but ang Ginoo still nagatawag hapon siya sa matag usa, especially usab sa mga kabayan na mahimo usab nga leader. So ano na yung mga example ng mga kabayan diha. So pinili lang ni sila, pipila lang ni sila mga kaigsunan, but daghan pa kaayo diha sa Bible nga mga sample sa mga kabayan na nahimo usab nga mga pangulo. So natri si Miriam. So she led in worship after the Red Sea crossing. So according sa Exodus 15:20, katong according to Exodus 15, katong story na nag-cross sila sa Red Sea, then pagkahuman niya to, si Miriam usa siya ka babae but siya ang nangulo sa ilang pag-worship. Then si Deborah, she judged and prophetess who lead Israel. Then according to Judges 4:2-5. And Huldah, prophetess who delivered God's messages to King Josiah's men. So, kini nga mga kabayan mga kaigsunan, usa lang ni sila ka, pipila ka mga example na ato nakita din ha. Then, in the New Testament, Jesus treated women with dignity, teaching them and trusting them with important missions. So, makita na nato sa bagong tugod mga kaigsunan na daghan na nga mga kabayan din ha, nga gitugahan po siya sa Ginoo nga mamahimo siya nga usa ka leader. But, ang mga kabayan, nag-atubang po sila sa mga challenges like low social status compared to men, di ba? Then, limited education opportunities. Dayon, economic vulnerability without male support. So, muna mga kaigsunan na makaingon po sa may nga, murag, mas makita na to nga, mas kanin ang mga kalalakian, mas higher yun siya sa mga kabayan. But, in God's view of women, but sa pagpanglantaw sa Ginoo sa mga kababayan, mga kaigsunan, created equal in value with men. So, parehas lang yung mga kaigsunan. According sa atong text, sa Genesis 1:27, so God created
created mankind in His own image, in the image of God. He created them, male and female, He created them. So, atong hibalan mga kaigsunan nga parehas ra gyud, no? Gihimo ta sa Ginoo nga mga babae o lalaki sama sa iyang image. And equal in salvation and worth. So, according to Galatians 3:28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. So, naagyo diha mga kaigsunan, no? Ato makita kung unsa ang mga kaabayan, unsa pud ang ilahang worth mga kaigsunan atubangan sa Ginoo. So, according to Ellen G. White's Counsel, Welfare Ministry, page 143, na dayon diha, the Lord has worked for women as well as for men. So, ang Ginoo mga kaigsunan, iyaha usab na ang mga kabayan gihatagan usab niya og dako ka piliin. God's work is not limited by gender. He calls all to serve according to their gift. So, matag usa kanato aduna tay mga talento nga gihatag sa Ginoo sa ato aso. Mao na mga kaigsunan nga atong ibalik sa iyaha ang ato ang mga talent nga gihatag sa iyaha. So, dili ta makaingon nga ang mga kalalakian lang, but we as women aduna usab kitay nako nga responsibility. Leadership lessons today. So, respect and value all. Leaders must give space for women to use their talents. So, atong yung tagaan, no? O kaniyang panahon ng atong mga kabayan. Kaya sa imong good, na kanang kundili lang atong mga kabayan. So, wala lang po. Ato lang po nga, patulangan lang po kay bayra ko, dapat ikaw anak kay lalaki ka ba? Encourage them bravely. Like Deborah and Esther, women can lead courageously. So, atong i-encourage ang atong mga kabayan, mga pangulo sa iglesia, ang atong mga elders. So, atong i-encourage ang atong mga kabayan. Kaya sa kay mahadlok lang man atong mga babae, but behind nga na yung mga talento ng mga tinaguan, di ba? Amen? Amen. So, then partnership. So, men and women working together strengthens God's mission. So, mali mga kaigsunan nga, ang mga kababayan, ang mga kalalakian, magtinabangay gyud ta para sa pagpaligon sa buluhaton niya sa Ginoo mga kaigsunan. So, especially karon nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo tungod kay makaluho ko sa kulula sa unang panahon nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo din. Hantod namatay na lang siya 30 years ago. Murag hantod karon wala pa gyapon sumuni karon nga nakita ni nato nga mas hapit pag gyud mo balik ang Ginoo. So, knowing the culture of Bible times help us understand the courage and faith of women God's use. So, ang hibalo sa kultura sa panahon sa Biblia, makatabang sa pagsabot, sa kaisog o pagtuo sa mga kababayan na gigamit usab sa Diyos. So, even when society placed limits on them, God empowered women to be leaders, teachers, and example of faith. So, today as leaders, we must follow God's example, valuing everyone gift and working side by side for His kingdom. So, kining ato pagbuhat karon mga kaigsunan, dili ni para sa ato ang kaugalingon, dili po ni sa para lang sa ato ang gusto, apan para kini siya sa ato ang ugma mga kaigsunan nga kitang tanan makaanha na ang langit nga puluyanan nga gitagana sa Ginoo sa matag usa kanato. So, ang ato lang buhaton mga kaigsunan nga kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato ato kini nga gamiton para sa iyang buhat. Okay? So, ang sunod mga kaigsunan is so communication skills. Okay, so naagya po ni siya na topic sa ato ang certification level 1. So, ato sa mga kaigsunan, especially sa mga kabayan, communication skills is very important. Kaya nga naman, maupod ni siya nga, usap ni siya nga magamit nato, especially sa atong pag-ministry. Okay. So, communication is the heartbeat of leadership. So, in the Seventh-day Adventist ministry, a woman leader must be able to share the gospel, inspire her team, resolve conflicts, and encourage growth through effective Christ-centered communication. So, muna siya mga kaigsunan, and according to Proverbs 31:26, nagayon din na, she opens her mouth with wisdom and the teaching of honest in her tongue. So this verse reminds us that our words should carry both wisdom and kindness. So, dili po na ito imabatunan mga kaigsunan kung wala ang tapang sa Ginoo. So all we need to do, ato gid kanunay paayo
makahigawon sa Ginoo ang wisdom nga gikan sa iya kay siya ra gyud ang makahatag usab niini. So why communication is vital for women leaders? So women often serves as mentors, encouragers, and organizers in the church. So dako kaayo taog dako kay taog katungod, no? Sa especially sa atong iglesia mga kaigsunan mga kaubayan. Kay ngano, mahimutang mentors, mahimutang encouragers, and most especially organizer. So kasagaraan na ako mga kalalakian na inani po kinaiya pero most of the time or mostly mga kaubayan yun. Then effective communication strengthens relationship in the family, church, and community. So ang mag-guide yun una niya mga kaigsunan mo ang mga kaubayan. Then clear and Christ-centered speech helps resolve conflicts and promote unity. So mo ginino sa ato ang as a leader sa ato nga church, kinahanglan ato ni nga mapatunan tungod kay sa ato ang pag-serbisyo, especially sa ato ang pag-ministry mga kaigsunan, mo gid ni ang ato ang ma-encounter. So practical applications for ST women leaders. So first, in meetings. So let everyone share before making decisions. So kani po mga kaigsunan, kinahanglan nga during sa meeting ato gyud i-open, no? Dili lang kay kung unsa abi kay leader ta, so ato lang dayon mo decision lang dayon ta. Pero nagaingon din ha, sa man, let everyone share before making decision and summarize what others say to show understanding. Then in conflict resolution, pray before speaking. So mo ginatong buhaton mga kaigsunan nga mag-ampog gyud ta, no? Kay wala gyud tay laing mahimo nini kung dili. Sa dili gyud ta makahimo nini kung dili ta makapangayogiya sa Ginoo. And speak privately to avoid embarrassment. So ato pod nga if ever man gani na ay kaning sa atong church, atong mga kaubanan, ato istoryahon sa private para nga kanang mawala pod ato avoid embarrassment. Then focus on the issue, not the persons. Then ang ikatulong mga kaigsunan in evangelism, use relatable stories. So mo gini mga kaigsunan, no? Ato ang sa ato hinumduman sa kanunay ang ato mga stories na kanang makarelate na po ang tanan. Then be patient when answering questions. Then avoid arguments, focus on Christ's love. So mo ni ang game tagbag mga kaigsunan as a leader na mo ni ang atong buhaton. Then growth tips for women leaders. Practice active listening daily. So mo gina atong buhaton. Then memorize verses that guide your speech. Ask for honest feedback from fellow leaders and learn from Jesus' communication in the gospel. So ato ni siya mabatan mga kaigsunan. Kung usa ta ka leader, ato gid mabatan nga naa gyud tay nga sa atong kasing-kasing dili lang kay abi kay leader na ta. So kung may suryangan ni ganita, so murag malay na din ta kay ato na din naon nga leader biya ko niya nganong istoryahan mo ko adto so dili na mga kaigsunan. Kung dili sa man mangayo tao tambag sa ato ang isig mga kaigsunan. Then a women leader's voice can be an instrument of peace, encouragement, and truth. When we communicate with Christ's heart, we live not only with words but with love that transform lives. So mo ni siya mga kaigsunan ang challenge sa matag usahan nato, no? As a leader, as a women leader, kinahanglan nga atong batunan kasing-kasing na ang Ginoo tungod kay kung naa siya ang Ginoo karon sa atong kasing-kasing ato na mabuhat ang tanan mga kaigsunan. So according to Colossians 4 verse 6, nagaingon diha, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. So ang inyong pagsulti maguna kanunay sa grasya adunay timpla aron mahibalo kamo unsa ang pagtubag sa matag usa. So mo na mga kaigsunan ang gitambag sa Colosas 4:6 ato ang ato gyud batunan sa kanunay ang grasya sa Ginoo and ang saawa nato ni. So we need to pray always atong pangayoon sa Ginoo sa kanunay mga kaigsunan kay dili pud ta kabuhat ini kung wala ang tabang sa Ginoo, kung wala ang gahom sa Ginoo sa matag usa kanato tungod kay nasayod siya sa matag usa kanato and kita mga kababayan aduna kita dako nga tahas nga gihatag sa Ginoo sa ato. So ang Ginoo
magagriya ug magauban kayo na siya kanato mga kaigsoon